Spoiler alert, bago natin simulan ng Season 2, o ang continuation ng Season 1 ng My Gift Level 9,999, Unlimited Gacha, balikan muna natin sandali ang mga nangyari sa huling episode ng Season 1, kung saan, hinuli ang Queen, at hinayla ito palapit sa kanya. Doon niya sinilip ang alaala ng Queen upang mabunyag ang katotohanan. Mariin niyang iniutos, palalayain mo kagad ang lahat ng taong kasalukuyang inalipin sa loob ng bansang ito. Simula ngayon, hindi mo na kailanman gagawing mga alipin ang mga tao. Idinagdag pa ni Ellie na sino man ang tututol o lalaban sa utos na iyon ay magiging pagkain ng kanyang mga alaga. Nagmamadaling pumunta si May kay Light dahil may mahalaga itong impormasyon na kailangan niyang malaman. Nang tanungin ni Light kung ano yun, agad sinabi ni May na ang Dark Elf na si Sean ay nasa matinding panganib sa kailaliman ng dungeon. Ikinagulat naman ito ni Light. Ang mga isla ng Dark Elf ay matatagpuan sa South Continent at binubuo ng halos 100 islands. Umuunlad doon ang pananaliksik sa mga larangan tulad ng magic, pharmacology, at metallurgy. Malaki ang suportang ibinibigay ng bansa sa mga nakakalikha ng natatanging resulta, at ang ilan sa mga isla ay dedicated pa para sa housing ng research facilities. May pagkakataon pa nga na binibigyan ng sariling isla ang isang researcher upang patakbuhin ang kanyang research facility. Samantala, sinabi na ni Sean na simulan na nila ang kanilang experiment at inutusan niya ang mga researcher na siguraduhing itala ang bawat detalye. May isang human na nakaupo roon, halatang takot na takot nang bigla na lang itong saksakin ni Sean. Makikita ang pagkabigla ng Dark Elf researcher na kasama niya dahil sa ginawa niya sa human. Napansin din ni Sean na tumigil ang kamay ng Dark Elf, kaya tinanong niya kung may problema ba sa magic circles. Nauutal namang sumagot ang researcher na wala namang problema, ngunit nagtataka ito kung may kinalaman ba ang pagsaksak niya sa human. Dahil baguhan pa lamang ang researcher, ipinaliwanag ni Sean na kinakailangan itong gawin dahil ang pagpapahirap ay nagpapalakas ng emosyon tulad ng distress, despair, at anguish. Ito raw ang lubhang gumigising sa kaluluwa upang mas madali itong makuha. Kaya inutusan niya ang researcher na bilisan bago pa tuluyang mamatay ang kanilang subject. Dagdag pa ni Sean, mas lalo pa siyang natutuwa kapag naririnig niya ang mga ito na sumisigaw na parang mga alagang hayop. Sinimulan na nila ang kanilang experiment at inactivate ang magic circle. Makikita na tila ba kinukuryente ang human at napapasigaw ito sa sobrang sakit. Napansin ni Sean na masyadong mabilis ang pagtipon ng magic kaya sinabi niya sa magic team na medyo bagalan nila. Ngunit tila walang nagbago kahit binagalan na nila. Kaya naman iniutos ni Sean na itigil na ang experiment ngayon din. Ngunit sinabi ng isang researcher na wala silang magawa dahil mabilis ding inaabsorb ang magic. Nagtaka si Sean kung ano ang nangyayari dahil tumigil na rin sila sa pag-infuse ng magic sa circle. Kaya napatanong na lamang siya kung saan nanggagaling ang napakalaking quantity ng magic. Maya-maya, nagkaroon ng tila butas ang kisame at unti-unti itong nagkaroon ng mga bitak. Biglang lumitaw ang isang napakalaking dragon na ikinagulat ng lahat. Agad ginamit ni Sean ang kanyang trump card upang mapalakas ang kanyang attack magic. Ginamit niya ang Black Plague laban sa dragon. Ngunit sumigaw ang dragon ng napakalakas at maging ang mga kasamahan ni Sean ay nawala ng malay dahil dito. Hindi lubos maisip ni Sean na mapipigilan ang kanyang ginawa at kasabay nito ay namangha pa siya. Nagpakilala ang dragon bilang Soul Dragon, ang ultimate ruler of souls. Sinabi rin ng dragon na ang lahat ng nakarinig ng kanyang sigaw ay kinuha na niya ang mga kaluluwa nito. Ngunit dahil sa kinas ni Sean na spell kanina, nagawa nitong makaligtas. Makikita rin na unti-unting kinukuha ng dragon ang soul ng bawat nilalang sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Sean ang nangyayari, napaisip siya dahil wala pa siyang nakikita o nababalitaan na halimaw na kayang kumain ng kaluluwa. Sigurado rin siyang hindi taga rito ang halimaw na ito. Lubusan niyang namangha si Sean sa dragon, kaya tinanong niya kung maaari ba niyang gamitin ang kapangyarihan nito upang gabayan siya sa kanyang research. Siniguro rin ni Sean na ibibigay niya sa dragon ang lahat ng kakailanganin nito. Nagtaka ang dragon dahil kahit pinatay na nito ang mga kasamahan ni Sean, hindi ito nagpapakita ng takot o galit. Maging ang mga sinasabi nito ay walang kasinungalingan, at ang tanging nasesense ng dragon ay ang matinding pagkasabik nito sa kanyang research. Kaya pumayag ang dragon sa kagustuhan niya, ngunit kapalit nito ay maraming bilang ng mga kaluluwa hanggang sa masatisfy ang dragon. Kampante si Sean na magagawa niya ito, kaya sinabi niya sa dragon na maghintay muna habang ihahanda niya ang mga ito. Tinanong naman ng dragon kung hindi ba niya pinapahalagahan ang kanyang mga kasamahan na agad sinagot ni Sean na ang research ay nangangailangan ng sakripisyo, kaya hindi iyon magiging problema. Tila natuwa ang dragon kay Sean kaya sinabi nitong bibigyan niya ito ng kapangyarihan dahil sa kanyang katatagan. Nagpakawala ang dragon ng matinding aura at sinabihan si Sean na tanggapin siya ng buo.
Kasabay nito, nagliwanag ang buong paligid at umabot pa ang liwanag hanggang sa kalangitan. Nagtaka naman si Light kung paano napunta si Sean sa matinding panganib ng kamatayan. Dito ipinaliwanag ni May na si Sean ang director ng research facility at mukhang ang facility na iyon ay naging isang dungeon. Ipinaliwanag din ni May na may dalawang klase ng dungeon. Ang una ay yung mga dungeon kung saan namumugad ang mga halimaw sa ruins. Ang pangalawa naman ay ang mga dungeon na nabubuo mula sa cores. Ang unang uri ay nangyayari kapag namumugad ang mga halimaw sa mga ruins ng gusali mula sa nakaraang sibilisasyon. Sa ganitong uri, hindi nagre-regenerate ang mga halimaw at treasures. Ang ikalawang uri ang mas karaniwan sa mundong ito. Mayroon silang dungeon cores at sa hindi malamang dahilan, kahit tuluyang maubos ang mga halimaw ay nagagawa pa rin nilang mag-regenerate. Kapag hinayaan lamang, patuloy pang dumarami ang mga ito. Sinasabi rin ng ilang tao na ang dahilan kung bakit hindi nababawasan ang mga halimaw sa mundong ibabaw ay dahil nabubuo ang mga dungeon sa mga lugar tulad ng kabundukan at kailaliman ng karagatan, kung saan umaapaw ang mga halimaw mula rito. Sa napakabihirang pagkakataon, maging ang mga buildings ay nagiging isang dungeon. Ngunit kung bakit nabubuo ang mga dungeon na ito ay nananatiling palaisipan. Hindi makapaniwala si Light at naalala niya ang isang chismis na narinig niya noon habang nasa isang adventure. May kwento raw tungkol sa isang lalaki na paggising niya ay nadiskubre na lang niyang naging dungeon ang kanilang tirahan. Pero hindi niya inaasahang mangyayari ito kay Sean. Sinabi ni May na natanggap nila ang impormasyong ito mula sa isang kakamping merchant. Hindi pa rin malinaw kung paano nag-transform ang research facility. Mukhang nag-dispatch na rin ng mga investigator sa Dark Elf Islands upang sagipin ang mga survivors. Ngunit lumalabas na mataas ang difficulty level ng dungeon. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga investigators na hindi nila kakayanin ang misyon. Bukod pa rito, dahil sa epekto ng dungeon, may posibilidad na sumabog ang mga bulkan sa ilalim ng dagat. Kaya nagpasya silang wasakin agad ang dungeon. Nag-anunsyo na rin ang Dark Elf ng quest sa bawat guild, naghahanap sila ng mga grupo ng adventurers na may matibay na record at hindi sila magtitipid sa gastos. Nagpasalamat si Light sa impormasyon at sinabi niyang kailangang sumali ang Black Motley sa quest na iyon. Hindi niya hahayaang isang dungeon monster ang sisira sa kanyang paghihiganti. Ipinalam naman ni Ellie na dahil sa mga accomplishments ng Black Motley sa Dwarven Kingdom at Elven Queendom, siguradong agad silang matatanggap kapag sumali sila sa quest. Nagpasalamat si Light kay Ellie at sinabi na kung sakaling tanggihan sila, gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pag-pressure sa higher-ups ng Elven Queendom, na agad namang sinang-ayunan ni Ellie. Halatang gigil si Light kay Sean at hindi niya hahayaang makatakas ito. Kahit anong mangyari, sinabi niyang maghihiganti siya. Ang mga isla ng Dark Elf ay walang iisang pinuno. Sa halip, may 4 silang representative sa bawat region. Samantala, sa residence ng Eastern Clan representative, nag-uusap sina Gighis at Yudo. Nagbiro si Yudo kung nakakatulog pa ba si Gighis dahil halata na ang lalim ng eyebags nito. Sinabi ni Gighis na napakahirap asikasuhin ng research facility na naging dungeon. Bukod pa rito, sinamantala raw ng 3 clan leaders ang insidente upang bawasan ang kanyang kapangyarihan, kaya halos gabundok na ang kanyang trabaho. Ngunit ngayong tinanggap na ni Yudo ang gawain, mukhang mareresolba na ang problema. Nainis si Yudo nang tawagin siya sa kanyang nickname at pinatigil ito. Agad namang humingi ng paumanhin si Gighis at sinabing pagdating sa dungeon exploration, walang mas reliable kaysa kay Yudo at sa iba pang miyembro ng Blade of the Isles. Pinuri rin niya ang mga nakolektang magic items ni Yudo mula sa iba't ibang dungeon sa buong mundo. Dahil sa koleksyon nito, sigurado raw siyang kahit ang White Knights ay walang laban. Sumagot si Yudo na kahit wala siyang gamitin na magic items ay kaya niyang talunin ang White Knights dahil para sa kanya, insurance lamang ang mga ito para i-boost ang abilidad. Gigil na gigil pa niyang sinabi na tatalunin niya ang White Knights na sinang-ayunan naman ni Gighis. Ikinwento ni Gighis na ito ang tanging hiling ng kanyang mga magulang, ang matalo ang White Knights. Noong natalo ang kanilang party na Spear of the Isles laban sa White Knights, sobrang ikinagulat iyon ng Dark Elf Islands. Kilala ang Spear of the Isles sa kanilang abilidad, ngunit hindi man lang nila nagawang magasgasan ng commander ng White Knights na si Hardy. Narinig na raw ni Yudo ang kwentong ito ilang beses na. Sinabi niyang siya mismo ang papatay sa kanila, ngunit nais din niyang makalaban ng isang kalabang maibubuhos niya ang buong lakas. Gamaan ang loob ni Gighis at tinanong si Yudo kung narinig na ba nito ang balita tungkol sa nangyari sa Elven Queendom. Ikinwento ni Gighis na may isang human na tinatawag nilang The Witch of the Great Tower na nagtayo ng bagong lupain malapit dito. Nagtaka si Yudo kung hindi ba yon isang human kingdom. Sinagot ni Gighis na isa itong bagong human country na itinatag ng Witch of the Great Tower at ipinahayag nito ang doktrina ng ganap na kalayaan para sa mga tao.
Nagtaka si Yudo dahil kilala ang mga elves na may mataas na pride kaya mahirap paniwalaan na magbubukas sila ng diplomatic relations sa bagong lupain. Bagamat hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, mukhang totoo ang balita. Naisip ni Yudo na mukhang gifted ang witch na yon dahil kung hindi, hindi siya mapag-uusapan ng iba. Biglang napaisip si Gighis tungkol sa research facility na naging dungeon. Ang layunin ng pananaliksik nito ay agawin ang mga gifts, ang mga bihirang biyaya na tanging sangkatauhan lamang ang tinatamasa mula sa kaluluwa ng humans at ilipat sa ibang tribo. Alam ito ni Yudo, kaya dinadakip niya ang mga humans para sa research. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging dungeon ang kanilang laboratorio. Biglang nagtanong si Yudo tungkol sa mga humans na may unique gifts na tinatawag na masters. Tinanong niya si Gighis kung may alam ito tungkol dito. Sumagot si Gighis na wala siyang naririnig tungkol doon. Humingi ng paumanhin si Yudo sa pagtatanong ng kakaibang bagay at nagpaalam na. Habang papaalis, napansin niya ang reaksyon ni Gighis na tila may itinatago. Dahil sa dami ng paglalakbay ni Yudo, narinig niya ang balita tungkol sa mga humans na mas malakas kaysa sa karaniwan. Nagtataka pa rin siya kung ano nga ba ang mga masters na yon. Pagka-uwi ni Yudo, agad siyang sinalubong ng dalawang babae. Sinabi niya sa kanila na maghanda na dahil aalis sila sa loob ng ilang araw. Sinabi rin ni Yudo kina Ira at Ray na may paalis na barko sa loob ng ilang araw papuntang dungeon, kaya kailangan na nilang maghanda para sa biyahe. Sinabihan ni Ray ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ira na siya na ang bahala sa listahan ng supplies na kakailanganin nila. Ngunit sinabi ni Ira na tutulong din siya. Sumagot naman si Ray na siya na ang gagawa ng trabaho dahil siya ang mas may kakayahan, at si Ira na lang daw ang magbubuhat ng mga gamit, makikipaglaban, at tutulong kay Yudo. Nagreklamo si Ira dahil sa kanya na lang lagi ipinapasa ang mga ganitong gawain, at inaakusahan pa niyang sinusubukan ni Ray na agawin ang atensyon ni Yudo. Dagdag pa ni Ira, kakayanin ba raw ni Ray na masatisfy si Yudo gayong wala naman daw hugis ang katawan nito. Nainis si Ray at sinabihan ng kanyang ate na dahil malaki naman ang dibdib nito, hihiway na lang niya yon para sa sarili niya. Dito lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Pinatigil sila ni Yudo at sinabing kahit magkapatid sila ay hindi sila magkasundo. Kahit magkaiba ang personality at appearance nila, pareho naman sila ng taste pagdating sa lalaki. Sinabi ni Yudo na magkasundo na sila at magtulungan dahil kailangan nilang ma-fulfill ang request ni Gighis upang magkaroon siya ng utang na loob sa kanila. Dahil dito, natanong ni Ray kung nakakuha ba siya ng impormasyon tungkol sa Masters. Sumagot si Yudo na wala pa, ngunit base sa reaksyon ni Gighis kanina, mukhang may alam talaga ito. Ang usap-usapan tungkol sa humans na may pambihirang lakas na tinatawag na Masters ay dati pinagdududahan pa ni Yudo. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Gighis, mukhang totoo ngang umiiral ang mga ito. Nag-invest din si Yudo ng pera sa research facility ni Sean, kaya malaking kawalan kung mamamatay lang si Sean. Ayon kay Ray, bukod sa pera ay nag-supply din sila ng gifted humans para sa experiments ni Sean. Kaya hindi nila pwedeng hayaang masayang ang kanilang effort. Dagdag naman ni Ira, napakaraming hassle ang pinagdaanan nila. Rare na rare ang mga gifted humans at halos hindi sila lumalabas sa slave markets. Kaya kidnapping na lang ang naging tanging option nila. Napatawa pa si Yudo nang sabihing ang pinakamalala pa ay sinubukan ng mga humans na magtulungan para protektahan ang kanilang village. Sinabi rin ng magkapatid na kung hinayaan na lang sana nila iyon, hindi nila kailangang sirain ang buong village. Napatanong pa sila kung bakit napaka-stupid ng mga humans. Mariing sinabi ni Yudo na kung ang mga stupid humans na iyon ay naging kasing lakas ng halimaw at naging masters, magiging sobrang lakas nila higit pa sa White Knights. At para ma-achieve ang goal na iyon, kailangan nilang i-conquer ang research facility dungeon at mailigtas si Sean. Samantala, halos isang araw na ang nakalipas at natatanaw na ng party ni Light, ang Black Motley, ang mga isla ng Dark Elf kung saan naroroon ang research facility ni Sean. Hindi makapaniwala si Light dahil nakuha niya ang islang iyon bilang reward matapos tangkain siyang patayin, at ngayon ay naging dungeon pa ito na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Sinabi ni Gold na karma na lang iyon ni Sean, at nangako naman si Nemumo na pananatilihin nilang buhay si Sean para kay Light. Ikinwento rin ni Gold na nasa masamang kalagayan ngayon ang Elven Queendom. Matapos nilang palayain ang mga slave humans, wala nang nag-aasikaso ng kanilang lugar. Napuno ng basura ang mga kalsada at nagkalat ang mga daga. Dahil tanging humans ang gumagawa ng trabaho para sa kanila, wala silang sapat na kaalaman upang i-handle ang ganitong mga gawain, kaya naiwan silang hindi handa. Sinabi ni Light na malamang ngayon ay na-realize na nila kung gaano sila umasa sa tulong ng humans para mapanatili ang kanilang lifestyle. Hindi rin niya inasahan na babagsak at masisira ang kanilang guild.
Natuwa si Nemumo dahil natanggap ang kanilang party sa quest na ito, lalo na dahil sa recommendation mula sa Doggess Guild ng Dwarven Kingdom. Ngunit biglang nagbago ang mood ni Nemumo dahil nababagalan siya sa takbo ng barko. Dahil ayaw din itong pinaghihintay si Light ng matagal, sinabi ni Nemumo na kakausapin niya ang kapitan para bilisan ang biyahe. Pinakalma siya ni Gold at tinanong kung first time ba niyang sumakay ng barko. Dito na naman nagsimula ang pagtatalo ng dalawa. Sinabi ni Light na hindi naman nila kailangang magmadali at mas mabuting harapin ang mga bagay ng kalmado at maayos. Habang nasa biyahe, nagpatuloy ang asara ng dalawa hanggang sa patigilin sila ni Light dahil nakarating na sila. Sinabihan niya ang lahat na maghanda ng bumaba ng barko. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil ang bumungad sa kanila ay hindi mukhang research island kundi parang isang tourist resort. Nanaginip si Light kung saan nakita niya ang kanyang kinalakihang bayan, pati na rin ang kanilang bahay kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Pagkagising niya, napatanong siya sa sarili kung bakit niya napanaginipan iyon at kung isa ba itong babala para sa kanya. Matapos nilang makarating sa isla, ipinakita sa kanila ang isang cottage sa lodging district at doon muna sila pansamantalang titira. Nais sana ni Light na agad puntahan ang dungeon pero napagtanto niyang magiging delikado iyon kung wala siyang sapat na impormasyon. Kaya nagdesisyon siyang maging maingat at dumaan sa opisyal na ruta. Pinuntahan niya sina Gold at Nemumo at tinanong kung handa na ba sila. Nang sabihin ng dalawa na handa na sila, masayang sinabi ni Light na umalis na sila. Dahil may discrimination pa rin laban sa humans, ang ibinigay sa kanilang cottage ay mukhang luma at medyo madumi. Gayunpaman, sinabi ni Light na maganda pa rin ang view ng isla at pakiramdam niya ay parang nagbabakasyon sila. Sa kabila ng magandang tanawin, hindi pala ito para sa mga turista. Ginawa ang lugar upang ma-preserve ang physical at mental health ng mga researchers. Nabalitaan din ni Light na patuloy na umuunlad ang research at ang mga elite ay nakakakuha ng high-class treatment mula sa gobyerno. Ayon naman kay Gold, ang mga bagong teknolohiya ay nanggagaling sa Principality of the Nine, sa Dwarven Kingdom, at sa Dark Elf Islands. Samantala, nagpakilala si Yudo bilang leader ng Blade of the Isle sa iba't ibang races at inanyayahan ng mga ito na sumali sa quest. Ipinaliwanag din niya ang mahahalagang impormasyon tungkol sa dungeon. Kahit may ilang annoying restrictions, sinigurado niyang mababayaran sila ng tama. Pagkatapos ay tinanong niya kung may katanungan pa ba sila. Nang may magtatanong na sana, napansin nila ang party ng humans, sila Light. Agad nagalit ang ilan at sinabi kay Yudo na magpa-file sila ng reklamo. Sinabi naman ni Yudo na kahit humans ang mga ito, wala siyang nakikitang problema sa kanilang abilidad. Dito na nga nakilala ang party ni Light bilang ang Black Motley at sinimulan silang pag-usapan ng iba't ibang races. Nang makontento na ang lahat, itinuro ni Yudo ang kanilang masasakyan at sinabing ang sinumang handa ng umalis ay maaari nang pumunta sa dungeon. Lumapit si Yudo kina Light at humingi ng paumanhin sa inasal ng ibang races. Nagpasalamat si Light at sinabi ni Yudo na bilang pinuno, ginawa lamang niya ang nararapat. Dagdag pa niya, wala talagang issue sa abilidad ng grupo dahil nagawa nilang malagpasan ang 5 level ng Doggess Dungeon sa loob lamang ng isang araw, isang bagay na hindi kayang gawin ng sarili niyang party. Kaya inaasahan niyang matutuklasan agad nila ang kailaliman ng dungeon. Sumagot si Light na gagawin nila ang lahat upang maabot ang kanyang expectations. Nang makita ni Yudo si Nemumo, tila nagandahan siya rito at hindi makapaniwala na isa itong human. Tinanong niya kung gusto ba nitong sumali sa kanyang party at nangakong mas malaki ang bayad. Agad namang tumanggi si Nemumo at pinili pa rin ang panig ng kanyang Lord Dark na si Light. Dahil dito, wala nang nagawa si Yudo kundi tanggapin yon. Pagkatapos, sinabi ni Light na nais na nilang pumunta sa dungeon sa lalong madaling panahon. Inaasahan naman ni Yudo ang kanilang gagawin at humabol pa siyang kung magbabago man ang isip ni Nemumo, puntahan lang siya. Pagkaalis ni Yudo, sinabi ni Gold na mukhang hindi pa rin ito sumusuko kay Nemumo at maaaring maging hassle kung makasabay nila ito sa dungeon. Tinanong pa niya si Nemumo kung ano ba ang nakita sa kanya gayong kulang naman daw ito sa sex appeal. Dahil dito, nagalit si Nemumo kay Gold pero agad siyang pinakalma ni Light. Sinabi rin ni Light na magmadali na silang pumunta sa dungeon dahil sabik na siyang makita kung ano ang naghihintay doon. Pagdating nila sa research facility, napansin nilang mukhang kulungan ang itsura nito. Bago sila pumasok, sinabi ng Dark Elf na kung makaka-encounter sila ng ibang adventurers, huwag nila itong labanan dahil ang objective nila ay mangalap ng impormasyon upang masira ang dungeon. Ang orihinal na istruktura ng research facility ay may 2 palapag, pero may lumitaw pang isang palapag, kaya posibleng patuloy pa itong lumalaki. Sa loob ay may iba't ibang uri ng halimaw na hindi pa nila nakikita, at ang kanilang mga atake ay nakatuon sa mental na pananakot. May ilan ding halimaw na may kakaibang itsura, kaya naging interesado si Light sa mga ito.
Pagpasok nila, agad silang nakaramdam ng kakaibang aura. Ayon kay Nemumo, parang may mali. Nang maramdaman din iyon ni Light, pakiramdam niya ay parang deja vu, tila naranasan na niya ang vibe na iyon noon, pero hindi niya maalala kung kailan. Agad niyang inutusan ng dalawa, si Nemumo ang magche-check ng traps, at si Gold naman ang magmo-monitor ng surroundings upang makadepensa agad sa anumang paparating na atake. Agad naman silang sumunod. Ayon sa mapa ng gusali, tila nagbago ang paligid dahil ang kinalalagyan nila ngayon ay naging isang mahabang hallway. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Light ng presensya, isang tao, o marahil isang halimaw na mukhang tao. Hindi malinaw kung bakit, pero hindi magamit ni Light ang kanyang card. Gusto sana niyang gamitin ang kanyang SSR Clairvoyance upang kumpirmahin kung buhay pa si Sean. Ngunit bago pa sila makarating sa kailaliman ng dungeon, may makakaharap na agad silang halimaw. Wala siyang choice kundi kumpirmahin ang lakas nito. Pero nang makita nila ito, si Sean na pala ang nasa kanilang harapan. Nang makita na nga nila ito ng malapitan, nakumpirma ni Light na mukhang si Sean ito, pero hindi talaga siya iyon. Hindi rin niya narinig na may triplet si Sean, at agad nang nagsimulang umatake ang mga ito sa kanila. Agad namang pinakawalan ni Light ang kanyang shadow dance para pigilan ang mga ito. Habang pinagmamasdan nila ang kalaban, napansin nilang mukhang gumagamit ang mga ito ng mental attack. Buti na lang at hindi ito epektibo sa kanila, pero dahil nakakairita pa rin sa tenga ang ginagawa ng mga ito, ginamit ni Light ang card na silence. Ginamit din niya ang appraisal upang malaman kung ano ba talaga ang mga ito. Nalaman ni Light na kagagawa nito ng Soul Dragon, isang halimaw na nanggaling sa ibang mundo. Nilikha nito ang mga faction at ginagamit ang mental attacks para gawing baliw ang kanilang kalaban bago patayin. Dito rin napagtanto ni Light na ang nararamdaman niya sa lugar na iyon ay kapareho ng naramdaman niya noon kay Ellie noong ginagamit nito ang kanyang magic para i-level up siya, ang ultimate class magic, Kuchamar Summon. Parehong vibe ang naramdaman niya. Ang Kuchamar Summon ay isang forbidden ultimate class magic. Tinatawag nito ang pinakamabangis na halimaw mula sa ibang mundo. Wala itong kinikilalang kaibigan o kaaway, nagwawala lamang ito at walang pinipiling target. Sa mundo nila, tatlong uri lang ng magic ang kilala, combat class, tactical class, at strategic class. Ngunit si Ellie ay may kakayahang gumamit ng ultimate class magic na mas mataas sa tatlong iyon. Gayunpaman, isang beses lang niya ito pwedeng gamitin kada araw. Dahil dito, naisip ni Light na baka may iba pang human o nilalang na kayang gumamit ng ultimate class magic tulad ng Kuchamar Summon, at posibleng ito ang nag-summon ng Soul Dragon. Alam din ni Light na hindi ito si Sean dahil hindi nito kayang gumamit ng ganitong uri ng magic. Naisip din niya kung may taong tina-target ang research facility na yon, isang taong napakalakas para makagawa ng ganitong klaseng magic. Natanong niya sa sarili kung may master ba sa lugar na yon. Kung sakaling master nga ang kalaban nila at iisa lamang ito, kaya ni Light na makipaglaban habang pinoprotektahan sina Gold at Nemumo. Ngunit kung higit pa sa isa ang kalaban, maaaring malagay sa panganib ang dalawa. Natanong naman ni Nemumo kung ano ang gagawin sa mga nahuli nila, at sinagot ni Light na tapusin na ang mga ito. Nang tapusin nga ni Gold ang isa, napansin nilang wala itong naiwan na Magi Stone. Kaya nasabi ni Light na mga pekeng Sean lamang ang mga iyon. Naunawaan na rin niya kung bakit naguguluhan ang mga Dark Elves sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na anomaly ang monster version ni Sean, maaaring biktima ito, o mas malala pa, isa sa mga salarin. Napagtanto rin ni Gold na kung si Sean mismo ang umatake sa mga adventurer, magiging kahihiyan iyon para sa kanilang bansa. Kaya malamang na ang rason kung bakit makapangyarihang adventurers lamang ang pinapunta roon ay para mas madaling makontrol ang impormasyon. Alam ni Light na kara-rating pa lang nila, pero sinabi niyang gusto muna niyang umuwi sandali dahil may nalaman siyang nakababahalang impormasyon nang gamitin niya ang appraisal sa fake Sean. Bago pa sila umalis, tila may narinig si Light. Nang tingnan niya, nakilala niya ito bilang si Yumi, kaya agad niya itong pinuntahan. Ngunit pagdating niya roon, nawala ito na parang bula. Nagtaka si Gold kung ano ang problema, at sinabi ni Light na akala niya ay may ibang tao bukod sa kanila. Humingi naman ng paumanhin si Nemumo dahil hindi niya agad naramdaman ang presensya. Bago sila umalis, sinabihan ni Light si Nemumo na manguna sa harapan. Habang naglalakad, iniisip niya kung kapatid nga ba niya ang nakita niya. Sa di kalayuan, nakasilip ang batang babae habang papaalis sila. Pagkalabas nila, natanong ni Yudo kung bakit napaaga ang kanilang pag-uwi. Sinagot ni Light na may bagay siyang ikinababahala, ngunit hindi na ito kailangang i-report dahil personal issue lamang ito. Nasabi naman ni Ira na baka natakot lang sila. Hindi kumbinsido si Yudo at may pakiramdam siyang may natuklasan ang batang may itim na buhok gamit ang kanyang gift. Natanong ni Ray kung paano niya nasabi yon.
Sumagot si Yudo na dahil sa kanyang mga mata, pareho ang titig nito sa mga gifted humans na dinakip nila noon. Ayon sa kanya, kung ang mata ng isang tao ay puno ng tiwala sa sarili, patunay iyon na may makapangyarihan itong gift. Dahil dito, na-excite si Yudo at gusto niyang kalabanin si Light upang makita kung gaano ito kalakas. Samantala, sinabi ni Ellie na walang master sa dungeon na iyon at naniniwala siyang aksidente lamang ang nangyari. Ang Kuchamar Summon ay may magic na automatikong nagsasara ng gate na nabuksan, kaya hindi ito maaaring manatiling bukas ng matagal. Naniniwala rin si Ellie na naging dungeon ng research facility dahil sa koneksyon nito sa ibang mundo. Ang paggamit ni Light ng appraisal sa fiction ang patunay. Ang Soul Dragon ay naninirahan sa ibang mundo at hindi karaniwang halimaw na kayang i-summon. Posible raw na isa sa mga eksperimento ni Sean ang aksidenteng nakalikha ng koneksyon sa ibang mundo na nag-imbita sa Soul Dragon. Bukod pa rito, may isa pang realization si Ellie, buhay pa si Sean. Ang Soul Dragon ay kumukolekta ng mga kaluluwa at ang katawan nito ay binubuo ng higit 10,000 kaluluwa. Karaniwan, pinapatay nito ang mga organismo para makuha ang kaluluwa. Ngunit sa bihirang pagkakataon, kinokopya nito ang living organisms at ang kanilang impormasyon. Dahil maraming fake copies ni Sean, ibig sabihin nito ay buhay pa siya at hawak ng Soul Dragon. Dagdag pa ni Ellie, mas magiging delikado ang sitwasyon kung magpapatuloy ang koneksyon sa ibang mundo. Maaaring sumabog ang Dark Elf Islands o mas malala pa, masira ang buong kontinente kasama ang Abyss. Nagulat si Light sa sinabi niya, kaya nirekomenda ni Ellie na kailangan ng isara agad ang gate. Kahit tila nairita si Light, sinabi niyang sisiguraduhin pa rin niyang maisasagawa ang kanyang paghihiganti kay Sean. Sinabi niya kay Ellie na siya na ang bahala sa pagsara ng gate at inutusan niya si May na tumulong sa mga darating na hindi inaasahang pangyayari. Samantala, ang party nilang Black Motley ang wawasak sa dungeon. Mariing sinabi ni Light na hindi niya hahayaang may humadlang sa kanyang paghihiganti. Bago matapos ang araw, gigil na sinabi ni Light na puputulan nila ang koneksyon sa kabilang mundo, tatalunin ng Soul Dragon, at maghihiganti kay Sean. Ang gift ni Light na Unlimited Gacha ay kayang mag-generate ng cards buong araw gamit ang isang secret trick. Ang mga cards na iyon ay dinedeposito at pinamamahalaan sa isang tiyak na lugar para madaling kunin kapag kinakailangan. Ang card repository nga ang pinaka-busiest na department sa ikalaliman ng Abyss. Nag-request ang mga Mohawk Boys kay Alf na punan muli ang kanilang arrows, habang ang mga maids naman ay humingi kay Ann Elia ng mga kakailanganin nila sa cafeteria at mga condiments para sa pagluluto. Ang card repository ay pinapatakbo ng magkapatid na sina Ann Elia at Alf, isang ultra-rare card na may level 5,000. Napansin ni Alf na mukhang napaparami ang paggamit nila ng arrows, kaya sinabi niyang bakit hindi na lang sila kumuha ng mas marami. Nag-alangan naman ng Mohawk Boy dahil pakiramdam nila ay sinasayang nila ang arrows na binibigay sa kanila ni Light. Naiintindihan ni Alf ang nararamdaman nito, pero naniniwala siyang mas ipaprioritize ni Light ang kaligtasan nila kaysa sa pag-iingat ng arrows. Sumang-ayon naman ng Mohawk Boy, kaya humingi na lang ito ng mas maraming arrows. Habang binibigay ni Ann Elia ang supplies na kailangan ng mga maids, napansin nitong may kulang sa kanilang listahan. Agad namang humingi ng paumanhin ng maid, ngunit nakangiting sinabi ni Ann Elia na ayos lang magkamali at hindi nila kailangang mangamba dahil siya na mismo ang baalang mag-ayos nito. Maya-maya lang, tinawag ni Light si Ann Elia. Sumagot agad si Ann Elia at pabirong tinanong pa kung na-miss na nito ang kanyang boses. Sinabi ni Light na papunta sila sa kanya at may ilang cards na gusto niyang ihanda. Nang marinig ito ni Ann Elia, bigla itong nagulat at nataranta. Kasama ni Light si May nang puntahan nila ang magkapatid para kunin ang mga cards na nabanggit niya. Hindi makapaniwala si Alf sa klase ng cards na kailangan ni Light kaya tinanong nito kung sigurado ba siya. Seryosong sinabi ni Light na haharapin nila ang Soul Dragon mula sa ibang mundo, kaya kailangan nila ang lahat ng cards na may katangiang nabanggit niya. Nagulat si Ann Elia dahil napakarami ng cards na kailangan. Kaya lumapit na si Light para direkta niyang mailagay ang mga ito sa kanyang card holder. Nasabi pa ni Ann Elia na kung ganoon karami ang kailangan para talunin ang halimaw, siya na lang daw ang papatay dito. Sinabi naman ni May na huwag na itong mag-alala dahil sasamahan nila ni Ellie si Light. Napanatag si Ann Elia nang marinig ito dahil kumpara sa level niya ay tiyak na mas malakas sina May at Ellie. Kaya nakangiting sinabi ni Light na huwag na silang mag-alala at ibigay na lang nila ang best nila sa pag-aasikaso ng kailaliman ng Abyss na agad namang sinang-ayunan ng magkapatid. Nang handa na ang lahat, sinabi ni Light na pagkatapos nilang mag-teleport sa cottage ay pupunta agad sila sa dungeon. Sinabihan din niya sina May at Ellie na gamitin ang SSR Shadow Self Card para itago ang kanilang sarili at sundan sila.
Pagka-teleport nila, agad na sinabihan ni Light si Umo na gabayan sila sa pinakamaikling daan papunta sa hagdan patungo sa unang basement level. Ilang halimaw ang madaling napatay ni Umo habang papunta sila sa basement. Tulad ng sinabi sa kanila, may ibang halimaw din bukod sa mga Peking Shon. Ang nakalaban ni Umo ay tinatawag na Ghost Dog na galing sa ibang mundo. Tanging purification at holy magic lang ang nakakapagbigay ng damage sa mga halimaw na iyon na maihahalin tulad sa isang regular na multo. Sinabi ni Light na walang saysay kung lalabanan nila ang mga ito, kaya sa susunod ay iiwasan na lang nila. Bigla namang napatigil si Light. Nang mapalingon siya, tila may naramdaman siyang presensya. Muling nakita ang batang babae na sumisilip kina Light at nakarating na rin sila sa Research Facility Dungeon Basement 1. Ayon kay Umo, ang previous parties na nakarating dito ay gumawa ng mapa. Ipinapakita rito na may hagdan pababa papunta sa second basement level. May nakasaad ding babala na ang mga halimaw dito ay nagtatago sa dilim, kaya sinabi ni Umo na hanggat maaari ay iiwasan nila ito. Biglang may napansin ang grupo. Nang lumingon sila, nakita nilang ang batang babae na inaakalang kapatid ni Light na si Yumi ay nahuli ng isang halimaw at humihingi ng tulong. Agad kumilos si Light at inatake ang kalaban. Nang malapitan niya ang bata, nakumpirma niyang hindi ito ang kanyang kapatid. Maya-maya ay muling lumitaw ang kanilang kalaban, kaya si Gold na ang kumilos. Ginamit nito ang Judgment Flare at tinuluyan ng tila maltong halimaw. Natanong ni Umo kung anong ginagawa ng isang bata sa ganitong lugar, ngunit sinabi ni Light na isa itong multo. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang batang multo. Base sa appraisal ni Light, ang mga Ghost Children ay uri ng halimaw na nasummon dito mula sa ibang mundo at kagagawan ito ng Soul Dragon. Sa tingin naman ni Umo, isa itong patibong ng kalaban kaya sinabi niyang tatapusin na niya ito. Pero hindi muna siya pinayagan ni Light dahil napaisip din siya na may posibilidad ng kalaban nila ito. Kaya tinanong niya ang maltong bata kung alam pa ba nito ang kanyang pangalan. Unang nagpakilala si Light at dito na rin nagpakilala ang batang multo bilang si Momo. Sunod na tinanong ni Light kung ano ang ginagawa nito dito at bakit siya sumunod sa kanila. Malungkot na sinabi ng bata na hinahanap niya ang kanyang mga magulang. Ikinwento pa nito na nasa madilim siyang lugar at pagmulat niya ay narito na siya. Dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari at natatakot siya, nagtago muna siya. Kalaunan, nakita na lang niya sina Light kaya naisip niyang kung susundan niya ang grupo ay makakababa rin siya. Sa hindi malamang dahilan, nararamdaman daw ni Momo na nasa ibaba ang kanyang mga magulang. Hindi na nga niya napigil ang umiyak habang humihingi ng paumanhin kina Light. Dahil dito, natanong ni Gold kung ano ang gagawin nila sa batang multo. Biglang napalitan ng saya ang lungkot ng bata nang isakay siya ni Gold sa likuran nito habang mabilis silang tumatakbo. Samantala, tinanong ni Light si May kung sa tingin ba nito ay nagkakamali sila. Sumagot si May na totoong multo ang bata pero wala siyang nararamdamang intensyon na linlangin sila. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi pa rin nila pwedeng balewalain ang posibilidad na patibong ito ng kalaban. Naalala rin ni Light ang kanyang kapatid dahil sa maltong bata. Kahit hindi sigurado si Light kung sino o ano talaga si Momo, nais niyang matulungan itong makasamang muli ang kanyang mga magulang. Mariin din niyang sinabi na kung panlilin lang man ito at sinasamantala ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid, pagbabayaran nila ito. Pagdating nila sa hagdan pababa, sinabi ni Gold sa bata na hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito habang sumusunod sa kanila. Nakangiting sinabi ng bata na magaling siya sa hide and seek at ipinakita pa nga ito. Nang magtago si Momo, namangha si Gold dahil hindi niya talaga ito maramdaman. Lumapit ang bata kay Light at sinabing si Light lang ang nakahanap sa kanya. Pinuri pa niya ito na ikinatuwa naman ni Light. Dahil nasa second basement level na sila, wala silang impormasyon tungkol dito kaya mas magiging mahirap ang kanilang paglalakbay. Sinubukan ni Light na gamitin ang kanyang card na clairvoyance, ngunit hindi ito gumana. Ipinaliwanag ni Ellie na dahil sa physics ng magkabilang mundo ay nagkakaroon ng conflict, kaya hindi nila magagamit ang spatial magic. Idinagdag ni Light na hindi rin nila magagamit ang teleportation, kaya inutusan niya si Umo na isagawa ang plano. Naghanda si Umo at sumigaw ng napakalakas na maging ang maltong bata ay napahawak sa kanyang mga tenga. Kayang maglabas ni Umo ng tunog sa frequency na hindi naririnig ng karaniwang tao, at gamit ito ay natutukoy niya ang hugis ng mga estruktura mula sa malayo. Matapos ang kanyang ginawa, sinabi niyang walang hagdan sa paligid, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Isang kabayong walang ulo ang bumungad sa kanila, ngunit mabilis itong tinapos ni Gold. Ayon sa echoes na narinig ni Umo, natukoy niya ang hagdan pababa sa third basement level, na agad namang pinuri ni Light dahil maaasahan talaga si Umo. Nang makita nila ang hagdan, pinuri ni Momo si Umo at tinawag pa itong Miss Belly Button.
Nagtanong pa siya kung bakit nakalabas ang pusod nito dahil sabi raw ng kanyang nanay ay maaari siyang magkasakit kapag ganoon. Pabirong sinabi ni Gold na dahil maliit ang oses ni Nemumo ay ibang bahagi ng katawan ang nakalabas at sinabihan pa ang bata na huwag itong gagayahin. Dahil dito, muling nagalit si Nemumo. Pagbaba nila, bumungad sa kanila si Yudo. Hindi makapaniwala si Yudo sa bilis ng kanilang pagdating sa level na iyon. Sinagot siya ni Light na ginagawa lang nila ang kanilang makakaya para makarating sa lowest level nang hindi humihinto. Natawa si Yudo at sinabing mukhang napakahusay ng gift ni Light. Ayon kay Light, hindi siya sigurado tungkol sa sinasabing gift pero gagawin nila ang lahat para maabot ang inaasahan nito. Nagpaalam na sana sila, ngunit napatanong pa si Yudo kung bata lang ba talaga si Light dahil mukhang napakatalino nito o baka isa ito sa mga masters. Nang makita ni Yudo ang reaksyon ni Light, nasabi nitong mukhang tama ang hinala niya. Tila nabasa pa ni Yudo ang iniisip ni Light tungkol sa Masters, kaya ipinaliwanag nitong minsan ay narinig niya sa isang adventurer ang tungkol sa mga taong may malahalimaw na lakas. Sa arkipelago ng Onifolk sa kanluran, sa bansang Demonkin sa Hilaga, at sa imperyo ng Dragonot sa Silangan, may mga ganitong tao. Kamakailan lang ay may narinig din siyang isa sa Human Kingdom. Lubos itong ikinagulat ni Light. Hindi siya makapaniwala na may ganoon karaming master sa iba't ibang bansa, pati sa Human Kingdom. Nasabi pa niya na kung may master lang malapit sa kanilang village noon, baka iyon ang Somaire sa kanilang tahanan. Dahil dito, humingi si Light ng mas maraming detalye. Nang makumpirma ni Yudo na may alam si Light tungkol sa masters, sinabi nitong magpapalitan sila ng impormasyon, at si Light ang dapat maunang magsalita. Tila naging agresibo si Yudo at tinakot pa si Light na kung hindi ito magsasalita ay pupunitin nito ang kanyang mga kamay at paa. Dahil dito, natakot si Momo at napayakap kay Light habang sinasabing, siya yon. Ikinwento ni Momo na si Yudo ang pumunta sa kanilang village at nakita sila kahit nagtatago. Habang patuloy na nananakot si Yudo, nagsimulang maalala ni Momo ang nangyari, ang kanyang ina, ama, at lahat ng nasa kanilang village. Tila nawawala na sa sarili ang bata habang inaalala ang sinapit nila sa kamay ni Yudo. Dahil dito, tinawag ni Light sina Gold at Nemumo at inutusan silang dakmain si Yudo, na agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Nang marinig ni Yudo ang sinabi ni Light kina Gold at Nemumo, agad niya itong tinanong kung kaya ba nilang talunin sila. Makikita ang pagkaasar nito at sa isip niya ay nasabi niyang talagang nakakairita ang mga tinatawag na gifted humans. Bago magsimula ang laban, may nais munang itanong si Light kung sila ba ay nakapatay o kumidnap na ng humans. Bago pa sumagot si Yudo, napansin ng grupo niya ang batang multo na nagtatago sa likuran ni Light. Tila natawa lang si Yudo sa tanong ni Light at sa kanya tinanong kung ang multo bang iyon ay isang animal test subject na namatay doon. Ikinagulat ni Light ang narinig niya. Sinabi ni Yudo na gusto ng director na pag-eksperimentuhan ang mga gifted humans at dahil nahihirapan silang makakuha sa slave market, inaatake nila ang mga villages para manghuli. Napagtanto ni Light na tama ang hinala niya sa mga pinaggagawa ni Sean, pero ang hindi niya alam ay nakipagtulungan pa pala ito kina Yudo para dakpin at pag-eksperimentuhan ang mga gifted humans. Tinanong ni Light kung kanidnap ba nila ang batang kasama niya, ngunit sinagot lang ito ni Yudo na hindi niya alam. Masaya pa si Yudo habang sinasabi na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan kapag humihingi ng tulong ang mga batang iyon, at baka isa raw ang batang multo sa mga iyon. Wala rin naman daw siyang pakialam na tandaan ang mukha ng mga hayop na humans. Dahil dito, lalo pang nanggigil si Light. Bago magsimula ang laban, inutusan ni Yudo na si Ira ang haharap kay Nemumo, si Ray kay Gold, habang siya naman ang lalaban kay Light. Hindi na raw siya makapaghintay na makita si Light na sumisigaw at umiiyak tulad ng isang gifted punk. Sinabi naman ni Ira kay Nemumo na makakatakas sana ito kung sinabi agad nito ang nalalaman. Hindi nagpatalo si Nemumo at sinabihan si Ira na wala na itong pag-asa at maaasahan itong mamamatay siyang bingi dahil sa sarili niyang mga sigaw. Dahil dito, lalong nagkainitan ang dalawa. Unang umatake si Ira. Nang makaiwas si Nemumo, namangha ito sa elasticity at destructive power ng magic weapon ni Ira. Napabilib naman si Ira dahil nakaiwas si Nemumo at sinabi nitong mula pa nung una niya itong makita ay gusto na niya itong durugin. Makikita ang magic weapon ni Ira na tila dalawang napakalaking kamay na may matutulis na parang daliri. Si Ray naman ay hindi makapaniwala na si Gold ang katapat niya. Gusto sana niyang labanan si Nemumo, ang babaeng natipuhan ni Yudo. Gamit ang napakalaking axe, inatake niya si Gold. Kahit nakaiwas si Gold, makikita ang lakas ng impact ng paghataw niya. Dahil kakampi ni Gold si Nemumo, sinabi ni Gold na dapat niya itong depensahan dahil si Yudo ang unang nagpakita ng interes kay Nemumo. Pero para kay Ray, kasinungalingan iyon dahil bawat babae raw ay nagkakagusto kay Yudo.
Kaya naman sinabi ni Gold na hindi naman ganoon kalakas ang appeal ni Yudo at mukhang hindi rin ito ganoon kapopular sa mga babae. Sinabi pa niyang mas gwapo pa ang Mohawks brothers na kasama niya. Dahil dito, nainis si Ray at sa isang iglap ay mabilis itong lumapit kay Gold, handang umatake. Ayon kay Yudo, ang pagtawag ni Light sa kanya na mabangis ay isang kamalian. Para sa kanya, ang humans ay mga nakakaawang nilalang na ipinanganak para maging biktima. Naghanda siya sa pakikipaglaban habang si Light naman ay tahimik lang at matalim ang tingin sa kanya. Habang papalapit si Yudo, sa isip ni Light ay nagplano na siya, pupuntiryahin niya ang mga paa nito hanggang hindi na ito makagalaw at pahihirapan sila hanggang sa sumuko. Nang umatake si Yudo gamit ang espada, napakadali itong napigilan ni Light. Napamulagat si Yudo sa ginawa niya. Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan ni Light kaya mabilis na napatras si Yudo. Ayon kay Ira, ang kanyang weapon ay mas matibay pa sa steel at ginawa para manghiwa. Habang umaatake siya, madali lang itong iniiwasan ni Nemumo na parang sumasayaw. Pagkatapos makaiwas, nanlaki ang mata ni Ira dahil hindi siya makapaniwala na naiwasan lahat ng kanyang atake. Bumuelo si Ray at pinakawalan ng napakalakas na atake, pero sinalo ito ni Gold gamit ang shield. Nagulat si Ray at nagsimulang mangamba dahil hindi man lang gumagalaw si Gold. Napatanong siya kung bakit mas malakas pa ito gayong human lang ito. Pinangaralan pa siya ni Gold kahit malakas ang bawat hataw niya, kulang naman sa skill. Ang basta pagwasiwas ng axe nang hindi inoobserbahan ang galaw ng kalaban ay nagpapadali lang sa pag-iwas. Seryoso namang sinabi ni Nemumo kay Ira na hindi siya master. Mabagal lang talaga ang mga atake nito. Sinabi rin niyang hindi niya iniisip na maganda siya dahil hindi siya mayabang. Dagdag pa niya, kung insecure si Ira sa itsura nito, huwag niya itong ipasa sa kanya. Makikita ang inis ni Yudo nang tanungin siya ni Light kung talagang nakakahuli siya ng humans gamit ang ganong atake. O baka isa lang siyang hamak na magnanakaw na nagnanakaw ng mga sisiw. Dahil dito, lalo pang nainis si Yudo. Hindi matanggap ni Ira ang mga sinabi ni Nemumo kaya muli itong umatake. Pero para kay Nemumo, wala pa rin kwenta kahit ilang beses pa niya itong gawin. Kaya pinaliit ni Ira ang kanyang weapon at agad lumapit kay Nemumo. Mabilis niya itong sinipa habang sinasabing samahan siya sa isang madugong sayawan. Muli siyang sumipa pero naiwasan pa rin ni Nemumo. Para kay Nemumo, ang kombinasyon ng martial arts at magic weapon ni Ira ay mas bagay sa isang street performance. Napangiti si Ira at nagtataka kung hanggang kailan pa kayang magbiro ni Nemumo. Nagpatuloy ang pag-atake ni Ira at tila ba sumasayaw ang dalawa. Mabilis ang galaw ni Ira, pero para kay Nemumo ay mabagal pa rin ito kaya nagagawa niyang makaiwas. Hanggang sa si Nemumo naman ang umatake at sinipa pa sa sikmura si Ira. Napatalsik ito sa lakas ng tama. Sa pagbangon ni Ira, hindi siya makapaniwala dahil hindi man lang nagalusan si Nemumo, pero nasabi pa rin niyang siya ang nanalo. Kaya sinabi ni Nemumo na hindi niya maalalang sinipa niya ito sa ulo, at kung sa tingin pa rin ito ay nanalo siya, baka pareho nga silang sira ulo ng kanyang leader. Biglang tumawa ng malakas si Ira dahil sa mga oras na iyon ay umepekto na ang kanyang rose poison. Ipinaliwanag niya na ang mga naunang pag-atake niya ay decoys lamang. Ang tunay niyang sandata ay ang rose-scented poison na ikinalat niya sa paligid na kayang magparalisa ng kalaban. Siniguro pa niyang naamoy ito ni Nemumo sa tuwing lumalapit siya, kaya dapat ay hindi na ito nakakagalaw. Kaya nagtaka siya kung bakit nakatayo pa rin si Nemumo. Kampanteng sinabi ni Nemumo na napakahina ng poison para makaapekto sa kanya. Hindi nga raw niya ito matatawag na poison kundi isang mabahong pabango. Mariin niyang sinabi na kung gusto nitong tawaging poison yon, dapat mas malakas pa. Nilabas ni Nemumo ang kanyang dagger at binigkas ang manifest poison. Mabilis siyang lumapit kay Ira at bahagyang tinusok ang kamay nito. Agad naramdaman ni Ira ang epekto at tila nabaliw sa sakit. Napabuntong hininga si Nemumo dahil isa pa yon sa pinakamahinang poison na kaya niyang gawin, pero sobra na ang pagdurusang nararanasan ni Ira. Habang nagsasalita si Nemumo, napansin na lamang niyang hindi na kumikibo si Ira. Samantala, sinusubukan pa rin ni Ray na paatrasin si Gold ngunit hindi niya ito magawa. Binigyan pa siya ni Gold ng ilang tips kung paano mapapalakas ang kanyang atake, pero lalo lamang nainis si Ray. Kaya ginamit na niya ang kanyang berserker mode. Napansin ni Gold na isa itong magic weapon at tila excited pa siya sa magiging epekto nito. Biglang nagbago ang itsura ni Ray at naging parang mabangis na halimaw ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Gold, nasabi na lamang niyang hindi bagay sa isang babae ang umungol at maglaway ng ganoon. Agad umatake si Ray, mas lumakas ang pagwasiwas niya sa axe at na-double pa ang bilis. Napansin ni Gold na na-double rin ang lahat ng attributes ng kanyang weapon.
Pero ang kapalit nito ay ang pagiging berserk ng gumagamit magwawala ito hanggang mapatay ang kalaban. Sa kabila nito, sinabi pa rin ni Gold na paulit-ulit lang ang mga atake ni Ray at hinahayaan nitong tamaan siya ng madali. Habang patuloy ang pag-atake, sinabi ni Gold na ang pakikipaglaban ay hindi basta pagwawala. Ang pagkawala ng isip kapalit ng lakas ay malayo sa tunay na lakas. Sa pagbuwelo ni Ray sa susunod na atake, hindi na ito kinailangang iwasan ni Gold. Ang brute force na ginamit ni Ray ay madali niyang ibinalik. Hindi na nakagalaw si Ray, at sa huli ay sinabi ni Gold na kulang ito sa pagsusumikap. Bago magsimula ang laban ni Light at Yudo, sinabihan ni Light si Ellie na isara ang entrance sa third basement para hindi makapunta sa kanila ang ibang party. Sinabihan din niya si May na siya na ang bahala sa mga halimaw na magtatangkang lumapit habang siya ay nakikipaglaban. Nakangiting sinang-ayunan ito ng dalawa habang si Yudo naman ay lalong naiinis. Tinanong ni Yudo kung magic weapon ba ang staff ni Light dahil nagamit niya ito sa pagdepensa. Nanatiling tahimik si Light. Sa isip ni Yudo, pagbabayaran ni Light ang ginawa nito. Inactivate niya ang lahat ng kanyang magic items. Lalong natakot si Momo kaya agad siyang pinakalma ni Light. Hinawakan niya ang ulo nito at sinabing huwag matakot dahil siya na ang bahala. Nakangiti pa niyang sinabi na hindi niya hahayaang mahawakan si Momo kaya huwag na itong umiyak. Pagkatapos ay tinawag ni Light si Yudo na underling at sinabing bilisan na nito ang pag-atake. Ipapakita raw niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa ibang antas. Dahil sa sobrang inis ni Yudo, sinabi niya kay Light na dudurugin niya ang mga paa at kamay nito hanggang hindi na ito makagalaw. Pagkatapos daw niya itong imbestigahan, paglalaroan muna niya ito hanggang mamatay gamit ang kanyang anti-White Knight battle technique. Bigla na lang siyang bumulaga sa harap ni Light. Kahit si Light ay nagulat sa bilis nito at napansin niyang epekto iyon ng mga magical items na inactivate ni Yudo. Tila isang flashbang ang pinakawalan ni Yudo kaya napapikit si Light. Habang nakapikit si Light, sinimulan na ni Yudo ang kanyang pag-atake. Sa isip ni Yudo, sa ilang taon niyang pag-iisip kung paano tatalunin ang pinakamalakas na fighter ng Elven Kingdom, ito ang naging solusyon niya. Pero napanganga siya nang mahawakan ni Light ang parehong sandata nito at madaling napigilan ang atake. Walang kahirap-hirap pa itong sinira ni Light na ikinagulat ng todo ni Yudo. Agad na binigyan ni Light ng napakalakas na suntok sa sikmura si Yudo at napaluhod ito sa sakit. Para kay Light, ang lahat ng kayabangan, pagmamalaki, at pati ang paggamit ng nakakasilaw na liwanag bago umatake ay parang kalokohan lang. Napasigaw si Yudo habang galit na sinisigaw na papatayin niya si Light. Ipinakita niya ang isang Phantasma class weapon na nakuha niya sa pinakailalim ng isang dungeon, ang Eye of Balok, isang magic eye na nagdudulot ng agarang kamatayan. Masisira raw ito kapag paulit-ulit na ginagamit pero isa itong brutal na weapon na kayang pumatay agad ng living creature. Pinakurap ni Yudo ang Eye of Balok at lumabas ang itim na aura na may kasamang imahe ng mga bungo. Makikita ang pagiging kampante at masayang ekspresyon ni Yudo habang paulit-ulit niyang sinasabing mamamatay si Light. Pero napatigil siya nang makita si Light na tahimik lang at nakapikit. Maya-maya ay tinanong niya kung bakit hindi pa ito namamatay. Sinabi ni Light na ginamit niya kanina ang kanyang SR appraisal card. Doon niya nalaman na epektibo lang ang weapon ni Yudo sa target na below level 3,000. Dahil level 9,999 si Light, hindi ito magiging epektibo sa kanya. Dagdag pa niya, ginawa rin niyang immune ang sarili sa instant death attacks. Napanganga si Yudo nang marinig na level 9,999 si Light. Samantala, nakangiting sinabi ni Light kay Momo na saisapakan lang niya si Yudo at huhulihin ito, kaya maghintay lang muna siya. Habang papalapit si Light, nagsimulang matakot si Yudo. Para sa kanya, isang napakalaking kasinungalingan ang level 9,999 dahil kahit ang commander na si Hardy ay hindi umabot sa ganoong antas. Muli niyang ginamit ang Eye of Balok at halos makiusap na gumana ito. Pero sa paulit-ulit na paggamit, tuluyan itong nasira. Lalong natakot si Yudo. Tinawag niyang halimaw si Light at pinapalayo ito. Sinubukan niyang tumakas at humingi ng tulong pero agad siyang nahabol ni Light. Isang solidong suntok sa mukha ang pinakawalan ni Light dahilan para mapalipad si Yudo sa ere. Pagbagsak nito, sinabi ni Light na hindi niya muna ito tatapusin. Kailangan muna niyang makakuha ng impormasyon at alamin ang mga krimen nito laban sa mga humans para maipataw ang nararapat na kaparusahan. Natutuwa naman si Momo dahil nagawa ni Light na patumbahin si Yudo. Para kay Light, lubos niyang kinamumuhian kung paano nalang pinahihirapan ng mga humans sa mundong ito. Ayon kay Light, ang party ni na Yudo ay A-level adventurers. Sina Ira at Ray ay nasa level 1,000 habang si Yudo naman ay nasa level 2,000. Kahit pinalakas pa nito ang kanyang abilities gamit ang magic items, wala pa rin itong binatbat kay Light.
Mabuti na lamang at natalo na nila ito, pero napaisip si Light kung paano nila dadalhin si Yudo sa abyss dahil sa interference mula sa ibang mundo na kahit teleportation ay hindi gumagana. May naisip namang ideya si Gold. Dadalhin daw nila ni Nemumo ang grupo ni Yudo palabas ng dungeon at gagamit ng teleportation card para dalhin ang mga ito sa kailaliman ng abyss habang si Light at ang iba ay magpapatuloy sa kanilang misyon. Agad naman siyang inawat ni Nemumo. Ayon sa kanya, may misyon siya na bantayan si Light hanggang sa pinakamalalim na level ng dungeon. Kaya tinanong niya si Gold kung bakit niya sasamahan ito para lang dalhin ang mga basurang iyon. Dagdag pa ni Gold, ang kanilang objective ay makarating sa pinakamalalim na level ng dungeon, maisagawa ang paghihiganti ni Light at isara ang gateway sa kabilang mundo. Sigurado siyang maisasagawa ni Ellie ang pagsara ng gateway. Mula sa pananaw ng taktika, magiging hadlang lamang sila ni Nemumo kung sasama pa. Mariin pa ring sinabi ni Nemumo na sasamahan niya si Light at sinabihan si Gold na siya na ang bahala magdala sa tatlo. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa habang si Light ay napaisip din. Para sa kanya, may punto ang ideya ni Gold. Sinabihan niya sina May at Ellie na magpakita na at pinuri ang kanilang ginawang pagtulong kanina. Nagpasalamat naman ang dalawa. Tinanong ni Light si May kung kaya rin ba nitong gawin ang kakayahan ni Nemumo na mag-determine ng contents ng dungeon. Agad itong sumagot ng oo at sinabi na wala itong magiging problema. Dahil dito, sinabihan ni Light sina Gold at Nemumo na dalhin ang party ni Yudo sa abyss at sinang-ayunan naman ito ng dalawa. Samantala, sina May at Ellie ang sasama kay Light. Bago umalis sina Gold at Nemumo, tinanong ni Momo si Gold kung makikita pa ba niya ito ulit. Nang sumagot si Gold ng, syempre naman, agad natuwa si Momo. Pagkaalis ng dalawa, kumilos na rin si May at natukoy ang lokasyon na pupuntahan nila. Pagdating sa hagdan papunta sa next level, namangha si Momo sa bilis ni May at sinabing mas mabilis ito kaysa kay Miss Belly Button. Nang sabihin pa ni Light na kayang gawin ni May ang lahat, lalo pang napabilib si Momo at sinabi na paglaki niya ay gusto rin niyang maging maid. Pagdating nila sa 4th basement level, iisa lang ang daan pasulong na tila naiiba sa mga nauna nilang napuntahan. Sinabi ni May at Ellie na walang naghihintay na patibong kaya malaya silang naglakad. Nang pakiramdaman ni May ang pinto, wala siyang naramdamang kakaiba. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang isang hall na parang dapat ay nasa ground floor. Nang makita ang isa pang pinto sa harap, tinanong ni Light kung okay lang bang pasukin nila ito dahil pakiramdam niya ay nalalapit na sila sa pinakamalalim na level. Napangiti si Light dahil mukhang makikita na rin nila si Sean. Iminungkahi pa niya na talunin muna nila ang halimaw sa likod ng pinto bago magpatuloy. Ayon din kay Ellie, mukhang iniisip ng halimaw na hindi nila ito nararamdaman. Biglang lumitaw sa harapan nila ang napakalaking halimaw na kahawig ng Great Sphinx of Giza. Ayon kay May, tinatawag itong Fallen Sphinx at ngayon lang din niya narinig ang pangalang iyon. Malamang daw ay galing ito sa kabilang mundo. May kakayahan itong lumikha ng malalakas na ilusyon at isa itong level 2000 na halimaw. Nagsalita ang halimaw at sinabi nitong sinummon siya ng kanilang hari, ang Soul Dragon. Nagtaka si Light dahil direkta niyang naririnig ang boses nito sa kanyang isipan. Nagpakawala ang halimaw ng nakakasilaw na liwanag at maya-maya ay napunta si Light sa kanyang bayang sinilangan. Naalala niya ang sinabi ni May na kayang gumawa ng ilusyon ang halimaw at ito na nga iyon. Napansin ni Light na mukhang totoo ang lahat sa ilusyon. Sigurado siyang kung low-level person ang mapunta rito, matatrap ito habang buhay. Pero dahil level 9,999 siya, kaya niyang labanan ito at hindi siya gaano maaapektuhan. Nang magdesisyon siyang sirain na ang ilusyon, biglang may tumawag sa kanya ng kuya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Yumi na nagtatanong kung bakit ganoon ang suot niya. Kasunod nito ay nakita rin niya ang kanyang ama, ina, at maging ang kanyang kuya. Kung kayang ipakita ng halimaw ang ilusyon ng kanyang village bago ito mawasak, madali rin itong ipakita ang kanyang buong pamilya. Dahil sa high resistance ni Light, nauunawaan pa rin niya ang sitwasyon. Pero napatigil siya nang muli siyang tawagin ni Yumi. Alam niyang ilusyon lang ang lahat ngunit nasa harapan niya ang kanyang mga yumaong magulang at hindi man lang niya sila nailigtas noon. Natatawa ang halimaw habang pinagmamasdan sina Light na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pilit namang kinakausap ni Momo si Light at sinasabing hindi siya dapat matulog doon. Habang ginigising niya ito, tinanong siya ng halimaw kung bakit hindi siya nahulog sa ilusyon nito at napagtanto nitong magkatulad pala sila. Pero para sa halimaw, hindi na yun mahalaga dahil dadalhin din niya ito kasama ng tatlo. Kumilos na ang halimaw at aatakehin na sana sila Light pero matapang na hamarang si Momo. Samantala, sa ilusyon ni Light, tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya umiiyak at sinabi nitong hindi niya kailangang pasanin ang lahat.
Nandito raw sila para sa kanya kahit anong mangyari na sinang-ayunan din ng kanyang ina. Niyakap siya ng kanyang ina at lalo nitong pinagaan ang loob ni Light. Maging ang kanyang mga kapatid ay sinabihan siyang huwag akuhin ang lahat ng responsibilidad dahil naroon din sila para tumulong. Naalala ni Light ang mga panahong ipinagbubuntis pa ng kanyang ina ang bunso nilang kapatid, ang mga araw na magkakasama sila at masaya. Hanggang sa dumating ang araw na nawala silang lahat sa kanya. Hiniling ni Light na sana ay hindi na matapos ang panaginip na iyon kung saan kasama niya ang kanyang buong pamilya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa ilusyon. May mga bagay pa siyang kailangan gawin at hindi pa siya pwedeng huminto. Dito niya ginamit ang SSR card na Time to Awaken. Habang unti-unting nababasag ang ilusyon kasama ang kanyang pamilya, humingi pa rin siya ng paumanhin sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan, makikita ang galit ni Light at agad niyang inatake ang halimaw, dahilan para matalo ito. Pagkatalo ng halimaw, agad ding nagising sina May at Ellie. Namangha sila sa kanilang master dahil nagawa nitong talunin ang halimaw kahit medyo nahuli sila sa pagbangon. May napansin si Ellie sa mga copies ni Sean na kanilang natalo at sa halimaw na iyon, nagawa ni Light na talunin ang mga ito gamit lamang ang ordinary attacks. Kaya tinanong niya kung hindi ba talaga kinakailangan ng holy magic para talunin ang iba pang halimaw. Tahimik lang si Light at hindi sumagot kaya nagsimulang mag-alala sina May at Ellie at agad siyang kinamusta. Nakangiting sumagot si Light na ayos lang siya at hindi siya nasaktan sa ginawa ng halimaw. Pero nag-aalala pa rin si May, kaya sinabi niyang kung may kailangan si Light ay lumapit lang ito sa kanya na ipinagpasalamat naman ni Light. Hindi rin nagpatalo si Ellie at sinabi rin ito ang kanyang pag-aalala. Maging si Momo ay sumali na rin. Nang okay na ang lahat, naghanda na silang pasukin ang susunod na pinto. Bago ito buksan, gigil na nangako si Light na ipaghihiganti niya ang kanyang pamilya kahit anong hadlang pa ang harapin niya, kahit isang goddess pa ang kalabanin niya. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang Soul Dragon kasama si Sean na nagsasabing bawal pumasok ang mga tagalabas. Makikita ang nakakatakot ng ngiti ni Light habang binabati niya si Sean at sinasabing nagpunta siya roon para maghiganti dahil sa ginawa nito 3 taon na ang nakalipas. Bata pa lang si Sean, napakatalino na niya. Kaya na niyang magbasa ng mga libro at isaulo ang mga nilalaman nito. Nakakuha siya ng kaalaman na higit pa sa kayang makamit ng karaniwang researcher. Nag-invest din ang kanyang mga magulang para maabot ni Sean ang limit ng kanyang katalinuhan. Gayunpaman, namatay ang kanyang mga magulang habang nagsasagawa ng isang experiment. Dahil dito, naulila siya sa murang edad at lumaki nang walang nag-aalaga. Nakapagtataka man, hindi man lang nakaramdam ng kalungkutan si Sean sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Noong 13 years old si Sean, nakapasok siya sa Principality of the Nines Magical Academy, ang pinakaprestihiyosong paaralan sa kontinente. Nagawa pa niyang mag-graduate sa loob lamang ng 1 taon at siya ang kauna-unahang nakagawa nito. Pagsapit ng edad na 14, pinag-aagawan na siya ng iba't ibang researcher. Sa huli, pumirma siya sa isang laboratorio kung saan ni-devote niya ang kanyang pag-aaral sa mga kaluluwa, ang larangang nais niyang pagtuunan ng pansin. May eksena ring ipinakita kung saan sinabi ni Sean na tanging mga tao lamang ang pinagkalooban ng natatanging himala mula sa biyaya ng Diyosa. Kung ang gifts na iyon ay nakaukit sa kanilang mga kaluluwa at maaari itong manipulahin, posibleng agawin ng mga ito at ilipat sa iba. Tila ni-excite pa siya dahil napakaraming research at experiments ang naghihintay sa kanya. Hindi nagtagal, pinaalis din si Sean sa academy dahil ang mga eksperimento niya sa humans ay parang torture na at hindi iyon pinahihintulutan. Dahil dito, bumalik siya sa Dark Elf Islands at humingi ng assistance para ipagpatuloy ang kanyang research, ngunit napako ang pag-asang iyon. Kahit may pera siya, hindi pa rin ito sapat para pondohan ang kanyang mga eksperimento. Kaya naisipan niyang gamitin ang kanyang pondo para kumita pa bilang adventurer. Para ma-maximize ang kanyang research time, mabilis niyang tinatapos ang quest at ini-invest ang kinikita para lumaki pa ang pondo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito sapat para sa research environment na ninanais niya. Hanggang sa dumating ang araw na nakatanggap siya ng top secret mission mula sa kanilang gobyerno, imbestigahan ang Masters. Wala siyang rason para tanggihan ito, kaya sumali siya sa Concord of Tribes. Doon niya nakilala si Light at kalaunan ay pinatay niya ito sa abyss. Lahat ng ito ay ginawa ni Sean dahil sa kanyang pagkauhaw sa research. Balik sa kasalukuyan, nang magkita muli ang dalawa, sinabi ni Sean na iyon ang mukhang matagal na niyang hindi nakikita at mukhang nabuhay pa pala si Light. Tinanong din niya kung ang mga babaeng nasa likod nito ay ang bago niyang party members. Nagtaka si Light kung bakit hindi man lang ito nagulat, ngunit sinagot ni Sean na wala naman siyang dahilan para magulat. Wala siyang interest kung mabubuhay o mamamatay ang isang human. Ibinunyag din ni Sean na nagkaroon sila ng parang meeting of fate ng Soul Dragon.
Ngayon, nasa iisang katawan na sila at nagpapalitan ng impormasyon. Kahit nasa initial stages pa lang sila, marami na siyang natutunan. Humanga pa siya sa kaalaman, kapangyarihan, at cooperation ng Soul Dragon. Hindi magtatagal, kaya na niyang i-extract ang gifts mula sa kaluluwa ng humans at ilipat ito sa ibang tribo. Nagsalita rin ng Soul Dragon at sinabing compatible si Sean sa kanila at masaya sila na nakilala siya. Nagpasalamat din ito dahil nalaman nilang maraming kaluluwa ang nag-e-exist sa labas ng kanilang mundo. Natutuwa pang sinabi ni Sean na sabay nilang titipunin ang mga kaluluwa hanggang makontento sila. Napasigaw si Light at sinabi na napakaraming tao sa labas kasama na ang kapwa Dark Elves ni Sean. Ngunit tila wala itong pakialam kahit kauri pa niya ang mga ito. Ayon sa kanya, Dark Elves man o mababang uri ng humans, walang rason para hindi sila ialay sa Soul Dragon. Nabanggit din ni Sean na nakuha niya ang research facility na ito dahil sa utos na ipapatay si Light. Ngunit hindi pa rin siya kontento, gusto pa niyang mangolekta ng mas maraming kaluluwa, hawakan ng mga ito, at pag-aralan. Lalong nainis si Light sa narinig. Biglang natakot si Momo at sinabing ang lugar na ito ay, ngunit hindi niya natapos ang sinasabi dahil nakaramdam siya ng sakit sa katawan. Ayon kay Ellie, kahit multo siya ay nakakaramdam pa rin ng sakit marahil dahil ito sa sugat mula sa kanyang nakaraan bago siya mamatay. Tinanong ni Light si Sean kung totoo bang pinag-e-eksperimentuhan niya ang mga humans. Diretso itong sumagot ng oo. Nang tanungin kung pati ba mga bata, sinabi ni Sean na hindi mahalaga kung bata o matanda, walang saysay ang experimentation kung hindi susubukan sa lahat ng klase ng subjects. Para sa kanya, ang technological advancement ay nangangailangan ng sakripisyo. Nang marinig ito ni Ellie at May, nagsimula na rin silang mainis kay Sean. Mariing sinabi ni Light na tatalunin niya ito ngayon din. Ngunit kampanteng sumagot si Sean na masyadong mataas ang tingin ni Light sa sarili. Sinangayunan ito ng Soul Dragon at nagbanta na sino mang magtatangkang agawin si Sean sa kanila ay magbabayad ng buhay. Sinabi ni Ellie na hindi muna sila makikialam kay Light. Mananatili lang sila sa likuran kung sakaling kailanganin niya ang tulong nila at sila na rin muna ang bahala kay Momo. Ngunit sinabi ni Sean kina Ellie at May na hindi na nila kailangang umatras pa dahil kukunin din nila ang kanilang mga kaluluwa. Bigla namang sumigaw ng napakalakas ang Soul Dragon. Ayon kay May, isa itong instant death attack ngunit hindi ito umepekto sa kanila dahil immune na sila rito. Nagpasalamat pa sila kay Ellie dahil naihanda sila nito bago harapin ang Soul Dragon. Sinabihan din ni Light ang Soul Dragon na kung ibibigay nito si Sean ng mahinahon at babalik sa sarili nitong mundo, palalagpasin niya ang lahat ng ginawa nito. Ngunit natawa lamang ang Soul Dragon at sinabing huwag silang magpakampante dahil lang sa hindi gumana ang kanyang sigaw. Ipinaliwanag pa nitong ang inaatake nila ay ang mismong kaluluwa, at ang sugat sa kaluluwa ay iba kumpara sa sugat ng laman. Dito na nagsimulang umatake ang Soul Dragon, ngunit madali itong hinarang ni Light gamit ang kanyang staff habang sinasabing, iyon ay kung magagawa mong makatama sa amin, tama ba? Lalong nainis ang Soul Dragon at nagpatuloy sa pag-atake. Habang umiiwas si Light, sinabi niyang totoong ang banta ang mga atake nito kung mapuruhan sila, pero wala itong silbi kung hindi naman ito makakatama. Mas lalo pang nagalit ang Soul Dragon at naglabas ito ng tila likido mula sa kanyang bunganga. Ayon kay Sean, ginamit ng Soul Dragon ang kaalaman niya para likhain ang curse attack na iyon. Napakasama ng sumpa, anumang dumikit dito ay nakamamatay. Ngunit nakagalaw pa rin si Light at nakaiwas sa likidong iyon. Agad niyang sinuntok ang mukha ng dragon, dahilan upang mapatalsik ito kahit napakalaki nito. Sinabi ni Light na wala itong epekto sa kanya, maliban na lang kung masyadong mataas ang level ng curse para sirain ang kanyang resistance. Natatawa naman si Ellie at sinabing puro salita lang sila tungkol sa technological advancement pero napakahina naman ng kanilang magic, baka kailangan muna nilang magpalakas. Pagbangon ng Soul Dragon, sinabi nito kay Light na kahit gaano pa ito kalakas, may hangganan pa rin ang kaluluwa nito, hindi tulad nila. Kilalanin na raw nito ang kawalan ng pag-asa. Sumagot si Light na naranasan na niya ang kawalan ng pag-asa 13 years ago, salamat kay Sean. Natawa si Sean at sinabi nitong ipapakita niya kay Light ang paghihirap ng impyerno. Muling sumigaw ng napakalakas ang Soul Dragon at sa isang iglap ay lumitaw ang tatlong naglalakihang halimaw. Inutusan ng mga ito na patayin ang mga human sa harapan nila. Ngunit parang bula na biglang nawala ang isa dahil kay Ellie. Ang isa naman ay painira piraso ni May na hiniwa ito na parang pangsahog. Samantala, ang Cyclops na humarap kay Light ay umatake rin. Sinabayan ni Light ang sapak nito at nang magsalpukan ng kanilang mga kamay, nawasak ang buong braso ng halimaw. Sinabi ni Light na hindi uubra sa kanya ang ganoong klaseng atake. Sa simula pa lang, hindi na gumagana ang mga galaw ng Soul Dragon.
Kaya hindi maintindihan ni Light kung bakit iniisip nitong ang pagpapadala ng mga tauhan laban sa kanya ay magdudulot ng kawalan ng pag-asa. Tila natawa naman ang Soul Dragon, pati si Sean. Nagtanong si Light kung bakit natatawa pa rin ang mga ito kahit natalo na niya ang kanilang mga tauhan. Sumagot ang Soul Dragon na, tulad ng sinabi nila kanina, ipapadanas nila ang tunay na kawalan ng pag-asa. Muli itong nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag at sa isang iglap ay nabuhay ulit ang tatlong halimaw. Ayon sa Soul Dragon, sa pamamagitan ng kanilang magic ay madali nilang maibabalik ang mga ito. Ipinaliwanag din ni Sean na ang mga halimaw na iyon ay hindi kailanman mamamatay hanggat nasa kanila ang magic ng Soul Dragon, mare-revive sila ng paulit-ulit. Dagdag pa niya, ang Soul Dragon ay binubuo ng hindi mabilang na kaluluwa at may napakalaking amount ng magic, kaya imposibleng maubusan ito. Habang patuloy sa pang-aasar si Sean, nananahimik naman si Light. Maya-maya, napansin niya na tila pilit na nagsasalita ang isa sa mga halimaw na parang humihingi ng tulong. Napagtanto ni Light na maaaring ang mga kaluluwa sa loob nito ay ang mga nahuling kaluluwa ng Soul Dragon. Natawa si Sean habang inaalala kung paano umiyak si Light noon at tinanong pa kung bakit hindi ito muling umiyak ngayon. Habang nagtitimpi si Light, biglang napasigaw si Momo at tinawag ang kanyang mga magulang. Sinabi nitong naroon ang mga ito sa loob ng mga halimaw. Pilit ding nagsasalita ang mga halimaw, humihingi ng tulong at pinapatakbo sila. Naalala ni Sean na sila rin ang lumikha kay Momo, ngunit tumakas ito noon at ngayon ay kusang bumalik. Sinabi pa niya na habang natutulog sila ng Soul Dragon, ang kaluluwa ng mga magulang ni Momo ay pilit siyang tinutulungan na makatakas, kahit wala raw itong silbi. Iniutos ng Soul Dragon na patayin sila Light. Bigla namang may kakaibang naramdaman si Momo sa kanyang katawan. Napasigaw si Light at pinatigil sila, ngunit natutuwa pa ang Soul Dragon at gusto pa nitong makarinig ng mga sigaw ng sakit at pighati. Tinawag ni Momo si Light, ngunit nang tumingin ito sa kanya, bigla na lang naglaho si Momo at naging isang halimaw. Halos hindi makapaniwala sina Light sa kanilang nasaksihan. Nang umatake ang halimaw, narinig ni Light ang iba't ibang sigaw mula sa loob nito. Hindi lang si Momo ang naroon, napakaraming bata ang nasa loob. Napagtanto ni Ellie na ito ang mga ghost children. Si Momo ay binubuo ng mga kaluluwa ng maraming bata, isa itong halimaw na nasa anyo ng isang batang babae. Nakaiwas naman sina Light sa atake habang ang mga kaluluwa sa loob ng mga halimaw ay patuloy na nakikiusap na palayain ang kanilang mga anak. Dahil dito, tinanong ni Light si Ellie kung may iba pa bang paraan. Ngunit humingi ng paumanhin si Ellie. Hanggat hindi nila natatalo ang Soul Dragon, mananatili sa ilalim ng kontrol nito ang lahat ng kaluluwang nahuli niya. Isa kasi itong nilalang na gawa sa mga kaluluwa. Naunawaan ni Light ang paliwanag ni Ellie at kung saan ito patungo. Kaya tinawag niya ang Soul Dragon at si Sean at sinabing siya mismo ang tatapos sa kanilang buhay. Habang patuloy na umaatake ang mga halimaw, may inilabas si Light na card, ang SSR Holy Bouquet. Nang gamitin ni Light ang card, nabalot ang paligid ng napakaraming petals ng bulaklak. Sa bawat pagdikit ng mga ito sa katawan ng mga halimaw, pinupurify sila ng mga petals. Kahit nasasaktan, nagpasalamat pa rin ang mga halimaw kay Light. Maya-maya, pilit na hinawakan ng isa sa mga halimaw si Light na para bang si Momo mismo ang kumokontrol dito. Ang card na ito ay may kakayahang i-purify ang undead, multo, at zombies. Pinuri naman ni Sean ang ginawa ni Light dahil pointless nga naman kung sisirain lang nito ang pisikal na katawan ng halimaw, kaya mas mainam na holy magic ang gamitin para i-purify ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit hindi ito inalintana ng Soul Dragon at muli itong nagsummon ng mga halimaw. Sinabihan pa nito si Light na i-purify lang ulit ang mga ito, kahit ilang beses pa niya gawin, wala raw itong saysay. Ayon dito, ang mga halimaw ay binubuo ng higit sa 100 milyon na kaluluwa. Kaya tinanong nito si Light kung may kakayahan ba siyang i-purify ang ganong karaming kaluluwa. Sa simula pa lang daw, talo na siya. Tahimik lang si Light habang napapahalakak sa tuwa ang Soul Dragon. Maging si Sean ay natutuwa rin at sinabihan pa sina Light na ipakita na nila ang tunay na kawalan ng pag-asa. Halos sigurado na ang dalawa na panalo na sila. Ngunit natigilan sila nang sabihin ni Light na alam na niya iyon. Alam na nilang binubuo ang Soul Dragon ng napakaraming kaluluwa, kaya pumunta sila rito ng handa. Tila tinetest lang daw niya kung may iba pa silang kapangyarihang itinatago, pero mukhang nailabas na nila ang kanilang huling alas. Ngayong nalaman niyang pinapahirapan nila ang mga kaluluwa, lalo siyang nandidiri sa dalawa. Sumang-ayon din sina May at Ellie. Nagdesisyon si Light na hindi na nila kailangang magsayang ng oras sa mga nilalang na ito, tatapusin na niya ito ngayon din. Pinakawalan niya ang napakaraming cards hanggang halos mapuno ang buong paligid. Nang makita ito ng Soul Dragon at ni Sean, halos lumabas ang kanilang mga mata sa gulat.
Sobrang dami ng purification cards at natanong pa ni Sean kung ilan ang mga iyon. Mula sa lahat ng cards na na-generate ni Light sa loob ng 3 taon gamit ang kanyang unlimited gacha gift, lahat ng naipon niyang purification cards na nasa card holder ay umabot sa 79,999,999. Nang marinig ito, tila nayanig ang dalawa. Hindi makapaniwala ang Soul Dragon kung paanong ang isang simpleng nilalang tulad ni Light ay may kakayahang gumamit ng ganitong kapangyarihan. Sumagot si Light na totoo, kahit magtulungan pa ang lahat ng tao sa mundo, hindi sila makakaipon ng ganitong core-aming magic items. Ngunit dahil sa kanyang gift, ang imposible ay nagiging posible. At mariin niyang sinabi, ito ang kapangyarihan ng unlimited gacha. Pinakawalan na ni Light ang bawat baraha na inilatag niya at agad nitong inatake ang Soul Dragon. Ramdam ng Soul Dragon ang unti-unting pagkawala ng mga kaluluwa sa kanyang katawan, damang-dama niya ang purification na nangyayari. Kahit ganoon, nagalit pa rin ito at sinabing bago siya tuluyang ma-purify ni Light ay tatalunin muna niya ito. Ngunit mabilis siyang binigwasan ni Light dahilan upang mapatalsik siya. Habang nagpapatuloy ang purification, ramdam ng Soul Dragon na unti-unti siyang lumiliit. Harap-harapan itong sinabihan ni Light na sa oras na ma-release na niya ang mga card, hindi na niya ito mapipigilan. Ilang mga kaluluwa ang pumilibot kay Light at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas. Habang unti-unting nakikita ni Light ang mga kaluluwang nagkalat at nagpapasalamat sa kanya, makikita ang lungkot sa kanyang mukha. Bago tuluyang maglaho, kumilos ang Soul Dragon upang tumakas, ngunit agad na hamarang si Light. Sa muling pag-atake niya, sinabi niyang dito na ito maglalaho. Ilang beses pang nagtangkang tumakas ang Soul Dragon, ngunit paulit-ulit itong pinigilan ni Light. Hanggang sa dumating ang sandaling humiwalay na si Sean sa Soul Dragon. Samantala, lumiit na ng husto ang Soul Dragon ngunit natawa pa ito at sinabing kahit lumiit ang kanyang katawan, buhay pa rin siya. Sa tingin pa nga niya ay nalamangan niya ang mga barahan ni Light. Dahil nagamit na ni Light ang lahat ng purification cards, wala na raw itong magagawa para saktan sila. Ngunit sinabi ni Light na kahit nagamit na niya ang mga iyon, paano nila nasabing wala na siyang paraan para maapektuhan ng mga kaluluwa. Dito niya nirelease ang First Soul Suppression Seal, Code 49, ang God Requiem Gingner. Ramdam ng Soul Dragon ang napakalakas na aura ng sandatang inilabas ni Light. Muli niyang sinabihan ng Soul Dragon na wawakasan na niya ang buhay nito. Nagkamalay na rin si Sean at sabay pa nilang natanong ng Soul Dragon kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon si Light. Ngayong napakaliit na ng Soul Dragon, malinaw nang nakita ni Light ang core nito. Dahil sa takot, tumakbo palayo ang Soul Dragon ngunit hindi ito hinayaan ni Light. Ginamit niya ang kanyang God Requiem Gingner upang tuluyang wakasan ang kaluluwa sa core nito at hindi na ito muling mabuhay. Nagawa pang magmakaawa ng Soul Dragon. Sinabi nitong hindi na nila kailangan si Sean at maaari nang gawin ni Light ang kahit ano rito kapalit ng buhay nito. Tila nairita si Light sa mga pinagsasabi nito, kaya tinuluyan na niya ang Soul Dragon hanggang sa maglaho ito na parang bula. Pagkatapos nito, nakita ni Light ang kaluluwa ng isang sanggol na lumabas mula sa Soul Dragon. Sa kanyang harapan, lumitaw ang napakaraming kaluluwa na masayang nakangiti. Hinawakan ni Momo ang kamay ni Light, ngumiti ito, at tumawa bago tuluyang lumapit sa kanyang mga magulang. Nagpasalamat din ang mga magulang ni Momo kay Light at sa kanyang party dahil ngayon ay matatahimik na sila. Isa-isa silang nagpaalam at unti-unting umakyat sa kalangitan ang mga kaluluwa. Habang pinagmamasdan ito ni Light, napaisip siya kung darating din ang araw na mamamatay siya at makikita muli ang kanyang mga magulang. Nasabi rin niya sa sarili na kung mas maaga lang sana niyang na-realize ang kapangyarihan ng kanyang gift na unlimited gacha, baka hindi sila namatay. Kung hindi naman niya napansin ang kanyang gift at nanatili na lang siya sa kanilang village, baka sakaling buhay pa ang lahat. Biglang may nagsalita at sinabihan siyang tigilan na ang mga walang kwentang iniisip. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ama at ina. Nang makita ni Light ang kanyang mga magulang, hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang mga ito dahil 3 taon na ang lumipas mula nang mamatay sila. Kaya nasabi niya na baka nasa loob na naman siya ng isang ilusyon. Ngunit agad siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang ama na hindi niya kasalanan ang kanilang pagkamatay, kaya huwag niyang sisihin ang sarili. Dagdag naman ng kanyang ina, palagi nila siyang binabantayan at laging nasa tabi lang niya. Habang niyayakap siya ng mga ito, ramdam ni Light ang init ng yakap nila at ang halimuyak ng kanilang village. Alam niyang iba ito kumpara sa ilusyon na naranasan niya kanina, masyadong totoo ang pakiramdam. Sinabi ni Light sa kanyang mga magulang na ang gusto niya lang ay maging masaya ang lahat. Umalis siya sa kanilang village para maging mahusay na adventurer upang gaman ang kanilang buhay at maging masaya sila. Ngunit napaiyak siya habang sinasabing dahil sa kanya ay nawasak ang kanilang village at naglaho ang kasiyahan nila.
Hinaplos ng kanyang ama ang ulo ni Light at ikinwento ang araw na ipinanganak siya. Ayon sa kanyang ina, isinilang siya sa bukang liwayway at habang pumapasok sa bintana ang sikat ng araw na puno ng liwanag ang kanilang kwarto. Habang karga siya ng kanyang ina, naisip nitong nais niyang maging masaya ang kanyang anak. Sinabi rin ng kanyang ama na ipinanganak si Light sa liwanag at bawat tao ay pinagkakalooban ng biyaya sa kanilang pagsilang. Dagdag pa nito, dapat maging masaya si Light para sa kanila. Muling niyakap ng ina ni Light ang kanyang anak at sinabing ang gusto lang nila ay manatili siyang ligtas at maging masaya dahil siya ang kanilang pinakamamahal na anak. Nang maramdaman ni Light na tila naglalaho na ang kanyang mga magulang, sinabi nilang oras na. Gusto sanang magsalita ni Light, ngunit hindi siya makapagsalita. Habang papaalis ang kanyang mga magulang, sinabi nilang lagi silang nasa tabi niya at palagi nila siyang mamahalin. Unti-unti silang umakyat sa langit at habang nangyayari yon, patuloy na humihingi ng paumanhin si Light at nagpapasalamat sa lahat. Sa huli, sinabi niya rin na palagi niya silang mamahalin at alam yon ng kanyang mga magulang. Pagkagising ni Light, agad siyang kinamusta ni May. Napagtanto niyang dahil sa damage na ibinigay sa kanya ng Gengner ay nawalan siya ng malay. Natanong niya sa sarili kung ilusyon lang ba ang nakita niyang mga magulang, ngunit para sa kanya, napakatotoo ng pakiramdam. Ramdam ni Light ang epekto ng Gengner, kaya sinabihan ni May si Ellie na tulungan siyang i-purify ito. Ngunit napapatulala lang si Ellie sa kalagayan ni Light. Kaya sinigawan siya ni May at sinabing tulungan na siya, kasabay ng pagrisil nila sa Gengner. Nang magamot nila ang kamay ni Light gamit ang purification magic, napansin ni Light na mas masakit ito kumpara noon. Natanong tuloy niya kung lumalakas ba ang damage tuwing ginagamit ang Gengner. Habang sinisil ni May at Ellie ang Gengner, sinabi ni Light na oras na para harapin si Sean at tinanong niya kung dapat na ba nilang tapusin ito ngayon. Hindi lubos makapaniwala si Sean na nagawa ni Light na talunin ang Soul Dragon. Kahit alam niyang halos imposible itong matalo at tila immortal pa, nagawa pa rin iyon ni Light. Dahil dito, natuwa pa si Sean. Naalala rin niya na dati ay puro basurang cards lang ang lumalabas mula sa unlimited gacha ni Light. Kaya sabik nitong tinanong kung ano ang ginawa niya para mapalakas ang mga ito, may kondisyon ba, o may espesyal na paraan. Nasabi pa nito na baka may card din na makakatulong sa kanyang research tungkol sa mga kaluluwa. Naiinis na sumagot si Light, tinanong kung ano ba ang pinagsasabi nito. Napakarami na raw nitong dinukot at pinatay na humans para sa eksperimento. Tinraidor pa siya nito at sinubukang patayin sa abyss. Kaya tinanong ni Light kung bakit niya ito tutulungan. Pumunta siya roon para sa paghihiganti, para pagbayarin si Sean sa lahat ng kasalanan nito. Ngunit tila walang pakialam si Sean. Para sa kanya, kung magagawa niyang i-extract ang gifts at ilipat sa ibang tribo, magiging mahalagang resources ang humans at baka makatulong pa iyon upang makatakas sila sa pang-aapi. Alam din ni Sean na ito rin ang gusto ni Light na tratuhin ang humans ng may respeto. Aminado naman si Light na iyon ang nais niyang mangyari, at isa iyon sa dahilan kung bakit sumali siya noon sa Concord of Tribes. Totoo, marami silang pinagsamahan noon, at bago pa niya nalaman ang katotohanan, pinahalagahan niya ang masasayang araw na kasama sila. Sinangayunan ito ni Sean at nagtanong kung bakit hindi na lang sila magkampihan ulit. Ngunit mariing tumutol si Light. Sinabi niyang si Sean ang taong hindi niya kayang patawarin. Dahil sa dami ng isinakripisyo nito, naramdaman niya ang sakit, lungkot, at pagsisisi ng mga biktima. Ang basurang research nito ang nagnakaw sa kinabukasan ng maraming tao. Mariing sinabi ni Light na papatayin niya si Sean. Hindi niya ito hahayaang mabuhay, siya at ang kanyang research ay parehong basura. Nagalit si Sean nang tawaging basura ang kanyang research at pinamukha kay Light na wala itong alam tungkol sa research. Para sa kanya, maharlika ang kanyang ginagawa at nagbibigay ng kamanghamanghang resulta. Nang marinig ito ni Ellie, sinabihan niya si Sean na kalokohan ang sinasabi nito. Ang pag-torture sa humans at paglalaro sa kanilang damdamin ay hindi matatawag na maharlikang research. Kahit sabihin pa nitong malapit na itong makamit ang resulta, naniniwala si Ellie na wala itong mararating. Pinaglaban pa rin ni Sean ang kanyang paniniwala hanggang sa magalit. Ngunit muling sinabi ni Light na basura ito. Ang research nito ay purong kasamaan na nagdudulot ng kamatayan at patutunayan niya yon. Naglabas si Light ng isang card, ang SSSR Hell's Gate. Isang napakalaking nakakatakot na pinto ang lumitaw sa likuran ni Sean. Agad siyang nakaramdam ng takot at nang bumukas ang pinto, lumabas ang napakaraming halimaw na kumagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit, ngunit nang tingnan niya ang kanyang katawan, tila normal lang ito. Ipinaliwanag ni Light na ang Hell's Gate ay tumutugon sa kasalanan ng target. Ang bilang ng mga halimaw ay nakadepende sa lalim ng kasalanan. Dagdag pa niya, kahit gumagaling agad ang sugat, totoo ang sakit at hindi ito mawawala. Habang nagdurusa si Sean, humingi siya ng tulong kay Light.
Ngunit sinabi ni Light na iyon ang resulta ng kanyang research, mararanasan niya ang impyerno ng galit at dalamhati na nilikha niya. Maya-maya, naging tila maliit na cube si Sean. Ayon kay Light, tatagal ng isang araw ang epekto ng card. Kapag natapos ang Hell's Gate, dadalhin niya si Sean kina Garo at Sasha sa kailaliman ng abyss upang ipagkaloob ang walang hanggang pagdurusa. At ayon kay Light, may 5 pa siyang natitirang kailangang gantihan. Ipinaalam ni May kay Light na successfully na nilang nasil pansamantala ang God Requiem Gingner, at ang susunod na gagawin ay sisimulan na ni Ellie ang pagsasara ng portal papunta sa kabilang mundo. Natuwa si Light sa balitang iyon, at agad na isinagawa ni Ellie ang pagsasara ng portal. Ilang araw ang lumipas, na secure na ni Ellie si Sean at dinala ito sa abyss. Kasama na rin niya sina Garo at Sasha, at nararanasan na ni Sean ang pagdurusa, katulad ng ginawa niya sa mga tao noon. Samantala, matagumpay na naisara ang research facility dungeon, at unti-unting bumalik sa normal ang lugar matapos ang ilang araw. Sinigurado rin ni Ellie na kay Lord Dark, o mas kilala bilang Light, mapupunta ang credit. Noong una, hindi makapaniwala ang mga Dark Elves na nasira na ang dungeon, pero na-convince din sila nang makita nilang bumalik na sa normal ang kanilang lugar. Naniniwala ang karamihan sa kanila na namatay sina Yudo at Sean sa loob ng dungeon at kinain ng mga halimaw, pero sa totoo lang ay dinala sila sa ikalaliman ng abyss. Matapos malaman ni Ellie ang memories ng party ni Yudo, binitay sila dahil sa pagdakip at pagpatay nila sa mga humans. Naalala rin nila ang sinabi ni Yudo noon tungkol sa isang master na nagpakita sa Human Kingdom. Nakumpirma ni Ellie na may narinig siyang chismis tungkol sa isang misteryosong tao sa northern region ng Human Kingdom, isang individual na mas malakas kaysa sa inaasahan base sa anyo nitong tao. Dahil nasa northern region din ng hometown ni Light, napaisip siya, kung totoo nga ang chismis, posible bang isang master ang Som Iris sa kanyang kinalakihang bayan? Nagtanong si Light kung bakit sisirain ng isang master ang isang human village kung tao rin ito. Humingi ng paumanhin si Ellie dahil wala siyang sapat na impormasyon. Sinabi naman ni Light na hindi niya kasalanan yon dahil kulang pa talaga ang kanilang nalalaman tungkol sa masters. Mabuti na lang at may kaunting intel ang party ni Yudo. Ipinaliwanag ni Ellie na ginamit ni Yudo ang kanilang posisyon bilang Class A adventurers para makalap ang top secret intel mula sa iba't ibang bansa. Ipinapasa nila ito sa kanilang mga kauri, at ang tumatanggap ay si Gighis, ang representative ng Eastern Clan ng Dark Elves. Dahil dito, sinabi ni Ellie na gagamitin niya ang kanyang posisyon bilang Witch of the Great Tower para makipagkita sa leaders ng Dark Elf Islands at alamin ang kanilang nalalaman. Nagpasalamat si Light kay Ellie dahil lagi siyang maaasahan. Dahil dito, gusto niya sana itong pasalamatan. Biglang natarante si Ellie at tila nahiya habang sinasabing kung gusto ni Light na suklian ang kanyang ginawa, gusto sana niyang, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang pumasok si May, halatang may mahalagang balita. Naiirita si Ellie sa biglaang pagpasok nito, pero agad sinabi ni May ang mahalagang impormasyon, natagpuan na ang kapatid ni Light na si Yumi. Nagulat sila, at agad humingi ng detalye si Light. Ayon kay May, si Yumi ay nasa Human Kingdom at nagsasanay bilang maid sa pangangalaga ng royal family. Naiinis si Ellie sa ganitong trata sa kapatid ni Light pero pinatahimik siya ni Light para matapos ang report. Ipinaliwanag ni May na nakita ng Crown Princess na si Lilith si Yumi na nahimatay at sugatan. Binilhan siya ng healing potion at iniligtas ang kanyang buhay. Kilala si Lilith sa pagtulong sa mahihirap gamit ang sarili niyang pera, kaya tinatawag siyang human saint. Kinuha niya si Yumi bilang maid in training, ngunit sa totoo lang ay gusto lang niya itong protektahan. Tinanong ni Light kung sigurado ba silang kapatid niya yon, at sinabi ni May na perpektong nagmamatch ang description. Naguluhan si Light kung paano nakarating si Yumi sa capital kung nakatakas man siya sa pag-atake sa kanilang village dahil ilang buwan ang biyahe papunta roon. Natanong din ni Light kung naroon ang kanyang kuya, ngunit sinabi ni May na si Yumi lang ang nakita. Napaisip si Light ngunit nagdesisyon na kailangan niyang makipagkita kay Yumi para malaman ang katotohanan. Nagpasalamat si Light kay May at sinabi niyang kailangan nilang magpadala ng lihim na operatiba para protektahan si Yumi at dalhin ito sa abyss. Nag-volunteer si Ellie, pero sinabi ni May na may iba pa itong gagawin. Kaya si May na lang ang inatasan ni Light. Bago umalis, nangako si May na dadalhin niya si Yumi ng ligtas. Nag-aalala naman si Light kung paano nila kukunin si Yumi nang hindi nababastos ang princess na tumulong dito. May naisip si Ellie, magpadala ng sulat mula sa Elven Queendom na nag-iimbita sa princess na bisitahin ang Great Tower. Dahil passionate si Lilith sa humanitarian aid, posibleng pumunta ito at doon nila makukumbinsi na isama si Yumi. Natuwa si Light sa plano at agad itong ipinagawa kay Ellie. Samantala, inutusan niya si May na gumawa ng paraan para makumpirma kung si Yumi nga yon. Habang nagpapahinga si Light, napaisip siya.
Sa tingin niya ay si Yumi nga iyon, pero kailangan pa rin niyang ihanda ang sarili kung sakaling hindi. Akala niya na wala na ang lahat noong araw na iyon, pero ngayon ay may pag-asa siyang mabawi ang kanyang pamilya. Hindi pa rin niya alam kung nasaan ang kanyang kuya, pero determinado siyang hanapin ito. Kahit sino pa ang kalaban, ililigtas niya ang kanyang mga kapatid. 3 taon na siyang naghahasa ng lakas simula nang ma-teleport siya sa abyss at ngayon, handa na siyang gamitin ang kapangyarihang iyon ng lubos. Dito na nagtatapos ang Sean Revenge Plan arc. Kung nabitin ka at gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, siguraduhin mong i-like mo ang video at mag-subscribe ka na rin para hindi ka ma-miss sa next part. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta ninyo. Hanggang sa susunod na recap. Arigato gozaimasu.